Magandang araw. Ako si Rex, anak ni Erlinda Tolentino na isang cancer patient. Nagkaroon siya ng stage 4 cancer at binawian ng buhay sa edad na 81 years old. Si nanay ay 5 years cancer survivor. She was first diagnosed as ductal carcinoma noong 2012. After 3 years, ay doon pa lang siya na-operahan sa tulong ni Dr. Reynaldo Hosan noong 2015. Sa loob ng 2015 of December hanggang 2019 of the same month, ay naging smooth naman ang naging condition ng health ng aming pong nanay. Subalit nitong January, taong kasalukuyan, ay tila isang muling bangungot ang makita namin ng aming pong mahal na ina na lumalaki ang kanyang braso at namamaga at yung muling tumubo na tumor sa kanyang leeg. Noong 2017 may nakakapa na po because after the operation sa kanya noong 2015 nung sa breast left yun ay natanggal naman po successfully ng Dr. Hosan. At yun nga po, unfortunately, hindi kami nakapag-follow up consistently. So, ang huli po namin follow-up ay 2017, na kung saan ay aware na rin po kami na dahil nga po ang lumabas sa kanya pong biopsy at sa mga medical result ay nasa stage 3B during that time of 2015 nang siya ay unang naoperahan sa breast yung tumor niya. At yun nga po, hanggang 2017 ay aware na po kami na may tumutubo na po sa leeg, left side din ang tumutubo. At sa madaling sabi ay nito nga pong 2020 ay yan nga po ay meron kami ng nakikita na patuloy nga po na lumalaki na bukol sa kaliwang leeg ng aming pong nanay. At ang bukol pong ito ay merong bad smell, hindi medyo malansa yung amoy at sa kung saan ay kami po ay talagang labis na nag-aalala. At mga panahon na yun ay hanap po kami ng hanap ng mga doktor. At siyempre, yun ay kasagsagan po ng pandemic. And we are fortunate naman na muli naming na-meet si Dr. Olson dahil meron na po siyang telemedical consultation. Na kung saan ay yun na po sinika po namin na ipaglaban ang buhay ng aming ina. Subalit nga po ay sa tulong din nga po ni Dr. Olson ay naipaliwanag po sa aming magkakapatid ang tunay na kalagayan ng aming pong nanay na ang nanay ay nasa curtain call na po. At sa madaling sabi ay siya po ay nakikita na po namin na nagde-deteriorate na yung kanyang strength physically. At yan nga po ay sa tulong din ni Dr. Olson ay ako bilang caregiver ay mas naging magaan yung aking pong pagharap sa kalagayan ng aking nanay dahil nga po sa kanya pong pagpapaliwanag na kami ay maging handa na dahil sa nalalapit na nga po. Actually, tinanong ko po ang Dr. Olson at siya lamang po ang nakapagbigay ng eksaktong sagot na kung mga gaano pa kakatatagal ang aming pong nanay. Ang sabi niya nga po, it's more or less 1 year. At hindi naman po siya nagkamali sa bagay na yan. At sinika po namin muling makausap si Dr. Olson dahil alam po namin siya lamang po ang higit na nakakaalam ng history ng kasakit ng aming pong nanay. Siguro siya po yung talagang sabi namin authority kung ano po ang kanyang sasabihin. Ay yun po ay amin pong ino-honor dahil siya po ang talagang nag-handle kay nanay mula sa unang major operation ni nanay dahil sa sakit na po ito. Sa madaling sabi ay bagamat kami ay nagsikap no, na si nanay po ay amin pong
yun nga po ay maibigay pa sa kanya. No? Ang gusto pa namin siyempre na madagdagan ng kanyang buhay ay alam po ng Diyos na mas mabuti na yung kanyang naging kalagayan ngayon. He's now in the comfort of our God, doon sa Abraham bosom at sa kalangitan ay kung saan ay naging stage 4 cancer na nga, kinategorize ito ng isang public hospital sa Pampanga as lymphedema. At sa madaling sabi, si Dr. Oson po ay umalalay, especially sa akin, hanggang sa huling hospitalization ng aking nanay noong mga bandang July. Kasi July 27 po ay pumalaw na po ang aking nanay, kung saan ay tinulungan naman po ako ni Dr. Oson nung mga panahon na iyon. Lalo na po nung nandun pa lang si nanay sa kinakailangan ng palliative care, na kung saan ay tinulungan akong maglinis ng sugat ni nanay at nawala nga po yung amoy ng sugat. At yun nga po, kung babalikan ko ay talagang sabi kong horrible dahil halos walang tigil ang pagtulo ng dugo doon sa kanyang sugat sa bukol na yun. Hindi nga po ay sa tulong din siyempre ng Diyos ay nakayanan po natin na ang nanay hanggang sa kanyang huling buhay ay nandun po tayo. Ako ay nandoon ng aking presence. At the same time ay kinakausap ko rin through chats and text si Dr. Olson. At nung nandun na nga po siya sa hospital ay nakusaan ay in-advise ako ni Dr. Olson to do hospice care para kay nanay. At siguro ilang mga bagay no, na akin po may iwan na mga payo bilang caregiver ay kinakailangan po na una ay express po natin yung ating pagmamahal sa ating pong mahal sa buhay o yung ating pong pasyente sa maraming bagay. Lagi, pangalawa ay nga, no, ay lagi natin sabihin, ng mga panahon na yon, madalas ako nag-video call ng aking kung kami magkakapatid, yung mga nasa abroad. Even yung kanilang mga anak ay madalas po namin lang kinakausap ang aming pong nanay. At we're saying I love you, no? And I love you too. At si nanay ay alam po namin, pinagmamalaki niya ang kanyang mga anak na talagang mahal na mahal siya ng kanyang mga anak. At yun nga, always say I love you doon sa iyong mahal sa buhay na may cancer. And also, I always be at his or her side dahil talaga yung presence po natin matters most. Talagang yun po yung pinaka-importante na hanggang sa huling sandali ng ating pong mahal sa buhay ay nandun po tayo. At alam niya po yun, madadama niya po yun na mahal po natin siya, hindi natin siya. At pangapat ay, of course, lagi po natin kausapin ang ating pong mahal sa buhay. At naririnig niya po yun. At nung sinanay ay nung nawalan na siya ng diastolic po ba yun? Diastolic. Talaga nagsimula na uli akong kausapin si nanay. At kinumport ko siya na kaya na namin, salamat, at mahal na mahal ka namin. At alam ko po na hindi na siya makapagsalita. Alam ko po na alam niya yun na nadadama niya yung presence ko hanggang sa kanyang huling hininga. At yun nga po, may time din na si nanay ay nagtataka na ako, humihiling na siya ng kape, ng ice cream, binigay ko lang po sa kanya. At yun po, totoo nga po, no, as I end this, cancer is so uncertain. There's no 100% guarantee of healing and of healing and long life. No, wala pong guarantee. Now, the best antidote is acceptance in order to be brave in everyday struggles. So, yun po, pagpalain po tayo ng Diyos at tayo po ay magpalakas sa bawat isa na dumadaan po sa ganito pong kalagayan. Pagpalain po tayo at magandang araw.